Magandang araw, Pilipinas! Ako si Isha Robin R. Eustismo at ito ang inyong balita ngayong araw. Sa panahon ng tag-ulan ay isa sa pinakamalaking suliranin ng bansa, ang pagbabaha. Ngunit, alam niyo ba na ang pangangalaga sa mga anyong tubig, lawa, sapa, ilog at dagat ay may direktang kaugnayan sa pag-iwas ng pagbaha? Ang mga anyong tubig ay natural na daluyan ng ulan at labis na tubig mula sa bundok at kapatagan. Sa antipolo, halimbawa, ang sapa at talon at hinulugan taktak ay tumutulong sa pag-agos ng tubig papunta sa mas mababang lugar. Ngunit kapag barado ang mga kanal at ilog, hindi nakakadaloy ng maayos ang mga tubig. Ang nagiging sanhi nito ay biglaang pagbaha sa mga komunidad. Sa Metro Manila, ang Marikina River ay madalis umapaw dahil sa basura at sediment na naiipon ng ilog. Ayon sa Pag-asa at DENR, ang pangunahing sanhi ng baha ay maling pamamahala ng basura, deforestation at kalawan ng tamang drainage system. Ang pagtatapon ng plastic sa kanal ay nagdudulot ng pagbara, habang ang pagpuputol ng puno ay nagpapabilis ng pagdaloy ng ulan. Sa mga barangay, ang simpleng pagtatapon ng basura sa estero ay may malaking epekto. Kapag bumuhos ang ulan, walang mapupuntahan ang tubig, ngunit sa mga kalsada at kabahayan. May magagawa tayo. Una, linisin ang mga kanal at estero sa komunidad. Makilahok sa mga cleanup drive sa sapa at ilog. Sa Antipolo, may mga youth-led environmental programs na tumutulong sa pagprotekta ng hinulugang taktak at sa mga upland waterways. Pangalawa, magtanim ng mga puno sa paligid ng mga anyong tubig. Ang ugat ng puno ay tumutulong sa pagsipsip ng tubig ulan at soil erosion. Pangatlo, suportahan ang mga waste segregation at flood prevention. Ang mga anyong tubig ay hindi lamang tanawin, ito ay proteksyon laban sa sakuna. Kapag pinalalagaan natin ang ilog, lawa at sapa, pinapalakas natin ang depensa ng ating komunidad laban sa baha. Ako si Isha Robin R. Eustismo, nagpapaalala ang komunidad na ang kalikasan ay ang ating kakampi. Sama-sama tayong kumilos para sa ligtas at maayos na pamumuhay. Hanggang sa susunod na balita, magandang araw po sa inyong lahat.